Nasaan na yung antik na kwintas na pinabibili ng auntie mo? Nawala ako. Sabi ko na nga ba sasabihin mo yan? Magpapakasal ng auntie mo at iiwan niya na tayo. Bibili ka lang ng kwintas, hindi mo pa magawa. Nakakaya ang pagpapalaki niya sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling. Nawala ako talaga. Siya nga pala, kamusta naman ang club mo? Ano, nalulugi na ba? Mahina. Ibinenta mo yung kwintas dahil wala ka ng pantustos, tama? Mali ka ng akala. Marami pang paraan kaya mababawi ko ang pagkalugi nun. Hansyang yan. Magsabi ka nga sa akin kung kailangan mo ng tulong. Matanda na ako. Lolokohin ko pa ba si auntie sa pera? Hindi ako ganun kasama, no? Ang gusto ko ay maging mabuti ang pamumuhay ng apo ko at hindi na ako mag-alala. Ita-transfer ko kay auntie mamaya yung perang kailangan niya. Buong buo, walang kulang. Wala ka ng pera ngayon, Hansyang yan. Ang mood ko parang roller coaster, minsan pataas at minsan pababa. Sa ngayon, nasa ibaba ako. Wow! Sandali, may bisita ba? Wala. Wala? Eh bakit? Napakarami mo niluto. Baka may sakit siya. Ay, nako. Oh, saan ka pupunta? Kumain ka na rito. Wala akong gana. Sandali. Bakit lahat ng pagkain dito maanghang? Ayun, buti na lang. May braised pork. Grabe. Kahit braised pork maanghang. Ano ba to? Tongen, nandito, bilis! Anong problema? Bakit mo ba ako pinapunta rito? Nakalimutan mo na? Pupunta tayo ron sa audition na inorganize ng CTF. Ay, nalaglag ang bag mo. Pulutin mo na. Marami tayong tinalo ron at nakapasok tayo sa top 10. Nakalimutan ko. Oo nga pala. Hindi ako nakapaghanda. Nag-browse ka na ba sa NetEase? May ads na nakadisplay. At ang balita ko pa, si Hansyang yan ay endorser din ng CTF. Tingnan mo dyan. Ikaw na ngayon ang pinaka-popular. Napaka-effective. Binanggit mo ba si Hansyang yan sa kanila? Siyempre naman hindi. Hindi tayo dapat na umasa sa sino man. Huwag mo na siyang banggitin pa. Nakipag-break na kasi ako sa kanya. Nakipag-break ka na? Bakit naman? Alam mo, nung gabing yun, ang sabi kasi ni Hansyang yan sa akin. Anong sinabi niya? Ang sabi niya, hindi naman daw talaga kayo close. Ilang beses pa lang kayong nagkita at masyadong mapagkunwari kung sasabihin na gusto ka niya. Tama naman siya. Totoo yun. Pero bukod pa ron, sinabi rin niya na ang pagmamahal nade-develop habang tumatagal. Kaya honest ang lalaking yon. Kaya naman pala ilang taon na siyang iniidolo ng asawa ko.
In-order pala kita ng drinks. Salamat. You're welcome. Tongyen, hindi na ba pwedeng maayos ang relasyon yung dalawa? Ako ang nakipag-break at pumayag siya. Ikaw ang nakipag-break? Ay, gustong-gusto mo siya. Bakit ka naman nagdesisyong makipag-break sa kanya? Mas gusto mong maging mabait kaysa maging mautak? Nakipagkasundo lang siya sa lolo niya. Hindi niya na yun kailangan. Hayaan na lang natin yun. Kalimutan mo na siya. Oo, hindi ko na siya babanggitin pa. Ay, dapat masaya ka kapag nagmamahal. Kung hindi, hindi yun pagmamahal. Nag-aalala ako sa epekto nito sa'yo, pero hindi pala dapat. Eto, kumain ka. Marami pa tayong dapat gawin ngayon. Mas mahalaga ang pagkain sa lahat. Ang mga independent women kailangan matapang. Tama? Cheers tayo. Cheers! Dito yan. Okay. Hi, nandito kami para sa audition ng NetEase Cloud Music. Pwede ko malaman kung sino sila? Siya pala si Taongyan, ang first place sa singer charge na si Little Squid. At ako naman si Blueberry, yung pangwalo si Lanmei. Pakisign na lang dito. Dito ba? Opo. Sigurado maraming aplikante. Tama po. Teka, sandali. Ang ballpen. Salamat. Ay na. Uy, kumusta ka, Solo? Sorry kung hindi ako nakapagpasalamat noong nakaraan. Naku, okay lang naman. Sinamahan mo raw si Xiao Ai sa amusement park. Ang sabi niya, nag-enjoy siya. Ang totoo, pareho lang naman kami nag-enjoy. Siya nga pala. Good luck sa audition, ha? Maraming salamat. Galingan nyo. Gagalingan namin. Hoy, Taongyan, hindi ba siya yung legendary na si Solo? Wow! Ang sarap maging kaibigan ni Han Xiangyan. Ang dami kong nakikilalang sikat na tao sa trabaho. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tayo na, magsisimula na. Ako si Mr. Shang, ang in-charge mula sa organizer. Gusto ko kayong i-welcome sa NetEase Cloud Music Singer Selection. Gusto naming mag-record ng theme song para sa CTF. Congratulations sa pagiging top 10. Una sa lahat, magagaling kayo. Welcome. Sana may pakilala nyo isa-isa ang mga sarili nyo. Kasama sa aming mga criteria ang tone quality, appearance, stage manners, at pati na ang magiging on-site reaction nyo. Sa huli, 2 singers lang ang pipiliin namin mula sa inyo para sa pinakahuling audition. Dahil may isa pang judge na kailangan nating hintayin, ang mabuti pa, mag-break muna kayo at maghanda. Salamat. Sa tingin mo, magcha-champion ako? Anong tingin mo sa kanta ko? Pumunta ka na. Okay. Everyone, yung hinihintay nating judge hindi na makakarating. Kaya ngayon, magsimula na tayo. Siniguro niya ba sa'yo na pupunta siya? Dapat lang naman na pumunta siya. Ang problema kasi ngayon, walang makakontak sa kanya. Kaya simulan na natin. Malaking karangalan sa akin na mapasama sa top 10. Gustong-gusto ko ang team solo na na-disband 10 years ago. Ako po ay isang single mother. Huwag kang kabahan. Nandito anak mo? Hello, ako si Jang Yunyun. Ako si Wang Haha. Dahil siguro yun sa madalas akong tumawa. 150 ang bigat ko. Nabawasan ako ng 60 kilos. Wow! Very good. Magandang araw sa lahat ng judges. Ako si Tongyen. Gustong-gusto ko ang pagkanta, lalo na gusto kong kumakanta sa taong gusto ko. At sana kapag narinig niya, makaramdam sana siya ng kasiyahan. Para sa akin, kanta ang paraan sa pagsasabi ng nararamdaman. Kaya inilalagay ko sa kanta kung anong nararamdaman ko. Hindi ko naman pwedeng ipilit kung hindi niya ako nagugustuhan. Pero kailangan ko pa rin subukan. Maaaring hindi niya malaman kung anong nararamdaman ko, kung hindi ko naman kakantahin sa kanya. Pasensya na. Na-late ako. Mag-o-observe na lang ako kahit hindi na ako mag-score. Okay. Excuse me. Gusto ko lang ipaalam na dumating na ang pinakahuling judge. I-introduce ko lang siya sandali. Siya nga pala ang founder ng K&K Club, Mr. Han Xiangyan.
Siya rin ang magiging ambassador ng CTF sa China region sa hinaharap. Bukod pa ron, sasama siya sa 2 mapipiling singers ngayon para sa magaganap na fan meeting. Han, ngayong nandito ka na, pipili na kami ng kanta na gagamitin ni Little Squid. Ano sa tingin mo ang nararapat? Ano ang kakantahin niya? Okay. Gamitin mo ang mga method na sinabi mo at kantahin mo ang Little Donkey.一头小毛驴，我从来也不骑。突然有天心血来潮，带它去赶集。我手里拿着小皮鞭，心里正得意。不知怎么哗啦啦啦，摔了一身泥。我有一头小毛驴，我从来也不骑。突然有天心血来潮，带它去赶集。我手里拿着小皮鞭，心里正得意。不知怎么哗啦啦啦，摔了一身泥。 Gusto ko malaman kung anong nararamdaman mo habang kinakanta yun. Dahil pinakanta sa akin ng judge yun, gamit ang mga method para ipakita ang nararamdaman ko. Inimagine ko ang Little Donkey ang mahal ko. Saka ko kinanta. At ano ang nangyari sa Little Donkey? Nawala na ang Little Donkey. Pasensya na. Lumabas na ang score ng mga nag-audition. Kung wala kayong issue sa mga naging score, ang napiling singer sa mga nag-audition ay ang number 8, si Lanmei, at number 6, si Tong Nien. Han, na-late ka kanina. Narinig mo bang kumanta to si Tong Nien? Anong masasabi mo? Ang totoo, wala naman ako masasabi. Pero dapat ang style ng pagkanta sa theme song natin ay hot-blooded at livelier. Tingin nyo ba ang style niya babagay para sa style ng theme song? Ito ang resulta ng masusing assessment. Sa tingin ko, magaling siya kumanta. Natouch ako sa kanta niya. Kaya nagustuhan ko siya. Ano sa tingin mo, Solo? Sa tingin ko, napakalinis ng boses ni Tong Nien tulad ng isang bata. Bukod pa ron, hindi masamang ideya na kantahin ang theme song gamit ang ganong boses. Pero may katwiran ang sinabi ni Han. Dahil isa itong theme song, kailangan maging maingat. Ano pa mang dahilan naging patas ang pagpili natin? Tingnan nyo, si Tong Nien ang pinakamataas na score. Han, ang sabi mo kanina, hindi ka magbibigay ng score. At mag-o-observe ka lang. Sumagot lang naman ako sa kung anong tinanong mo. Okay, wala na ako sasabihin. Kung ganun, magaling. Malapit mo na makatrabaho si Tong Nien. Pero hindi ko maalala na pumayag ako na maging isang ambassador. Pumayag ako na maging isang judge dahil sa pakikisama. Kaya nga pumunta ako rito ngayon. Ang dahilan kaya ako na late, na aksidente ang isa sa team members ko. At pumunta muna ako sa ospital para matingnan siya. Natagalan ako ron. Kaya humihingi ako ng pasensya sa inyo. Ngayon, kung wala na akong gagawin dito, aalis na ako. Han, huwag mo namang sabihin yan. Han! Han! Lumabas na si Han Xiangyan. Excited ako para sa inyo. Practicein nyo yung kanta. Huwag kayong mag-alala, sir. Good. Next Saturday, mga 3 p.m. tayo magkita.
iimbitahan ko rin si Solo at ang nag-iisang godgun na si Han Changyan para mapanood nila kayo. Okay ka ba, Solo? Walang problema. Lagi mo tinutulungan si SP. Pupunta ako. Sir, itatanong ko lang kung pupunta talaga si Han Xiangyan sa araw na yon. Oo naman, busy lang siya kaya umalis agad. Pagkatapos ng recording, mag-dinner tayo para makapagkwentuhan. Okay. Sige. Paalis na ba kayo? Nandun ang kotse ko. Pwede ko na kayong isa. Tayo na. Teka, hindi ba yun ang sasakyan niya? Okay. Tongye, ready ka na magsimula? Kailangan na emosyonal, ha?决定了分手之的人，不需要必要一起飞，宁愿浩瀚激情就好。当梦想已经站在这世界，alright，当人们没有自己的退烧。Tongye, wala kasi akong maramdaman na emosyon. Ano nangyari? Pasensya ka na, sir. Pwede ko bang subukan ulit? Pasensya na. Pwede ba tayong mag-break kahit sandali? Tutulungan ko lang siya sa dapat niyang gawin. Okay, mag-break muna tayo. Anong problema? Parang wala ka sa sarili mo. Hmm? Hinihintay mo na siyang dumating? Hindi ba sinabi niya na hindi siya darating kung hindi naman siya kailangan? Ang ayusin mo ang pagkanta, isipin mo na lang na nandyan siya at nakatitig sa'yo. Mas makakabuti yon. Lalabas na ako. Galingan mo. Okay. Kaya ko to. Kumusta siya? Itatanong ko lang po sana kung pwede pa siyang makapag-practice ng ilang beses. Magpa-practice pa? Miss Tongyen, dati 3 takes lang kapag nagre-record ka. Anong problema? Bakit wala kang kumpiyansa ngayon? Papasok ako para habang nagre-record, matulungan ko siya. O, sige. Okay? Sige, pasok ka na. Okay, Tongyen. I-record na ulit natin, ha? Okay, sige. Okay, gawin na natin. Han Xiangyan, bakit hindi ka pumunta rito? Kaya mo yan.
Hi. Itatanong ko lang kung hindi tumatanggap yung vending machine nyo rito ng perang papel. Opo. Pwede ba ako magpapalit ng coins sa'yo? Magpapapalit ng coins? Hindi ganun karami ang coins ko. Magkano po ba? 100. 100? Ay, naku. Fan? May coins ka ba dyan? Meron, pero 3 coins lang. Sige, dalhin mo na lang dito. Sige. Hi, ito ang reception. May customer dito na nangangailangan ng maraming bariya. Kung sino mang meron, pakidala na lang dito para mapagsama-sama natin. Sige, akin na. Yung sa inyo. Hindi ko alam kung sapat na to. Bibilangin ko na muna. Hindi na. Okay na. Salamat. Maganda pagkanta niya. Kanina wala siyang emosyon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang ibang tao na. Ang galing nun, ha? Tulad ng dating pagkanta mo. Salamat po, Direk. Sabi ko na sa'yo, di ba? Dapat kaninong pa ginawa ang ganun. Alam mo, natutulog pa kasi kanina ang talent niya. Ang galing nun. Uminom muna kayo ng juice. Grabe, napakagalante talaga ni Sir. Ano? Hindi ako yan. Ha? Kung ganon, Sir Solo, salamat. Hindi galing sa akin yan. May gwapong lalaki sa labas na nagpapalit ng maraming coins at binili to sa vending machine. Ha? Sino? Kaibigan mo raw siya. Gwapo siya. Kaibigan ko? Hindi na mahalaga yon. Uminom na tayo. Tara! Tingnan mo to, Tong Yen. Siya kaya ang sumulat nito? At confession pa ang pinili niyang bote. Sandali. Saan ka pupunta? Ganun pa rin ang ugali niyan. Hindi sasabihin na pumunta siya. Bakit? Grabe ka kung makatitig sa kanya. Alam mo, type ko siya. Teka, tingin mo may boyfriend ba siya? Bala ko siyang ligawan. Huwag ka na magtangka. Bakit? Taken na ba siya? Paalalang kaibigan, hindi mo pwedeng ligawan ng babaeng yon. Tumigil ka. Huwag mong balakin. Boss, bakit hindi kayo natutulog sa gabi? Ang akala ko tuloy... Akala mo ano? Alam mo sa tingin ko, masyado kang naghihinala. Ha? Good night, boss.
Hansyang yan, gumising ka na. Anong oras na oh? Tanghali na, kaya gumising ka na dyan. Gumising ka na. Auntie, masyadong maliwanag. Tumayo ka na dyan. Hindi na oras ng pagtulog. Tumayo ka na dyan. Teka, namumutla ka. May sakit ka ba? Wala po. Nagugutom lang. Ramdam ko na medyo nahihilo ko. Kaya aalis na kami para mag-training. Oo nga, tara na. Teka, hoy. Ikaw ba? Wala akong pera. Bakit ka naman ganyan? Hindi ba magkadugo tayo? Totoo nga. Wala akong mabibigay sa'yo. Hindi naman ako mangungutang sa'yo. Kunin mo ang kotse ko sa Jiaodong University. Ba't kasi doon ka nag-park? At saka, magdala ka ng pera. Palagyan mo na rin ng gas. Ha? Sige na. Bakit? Bakit ka nakatingin? Hindi ba sinabi mo sa akin na bibigyan ako ng allowance kada buwan? Akala ko ayaw mo. Sabihin mo na muna sa akin kung magkano ang allowance na yon. Maliit lang. 1,000 sa pagkain at 2,000 sa kotse. Ako ang nagdesisyon nun. Sapat na ba? Saan mo pa ba ginagastos ang pera mo? Bakit naghihirap ang isang boss ng club na tulad mo? Nagaganito ako dahil naiwala ko ang kwintas ng auntie ko. Ibinigay ko sa kanya ang savings ko. Nanghiram na rin ako ng pera kay Bay pero hindi sapat yun. Kawawa ka naman. Para sa ngayong buwan, ipadala mo na yon sa card ko, okay? Ha? Ipapadala ko na lang ba sa WeChat? Maraming salamat. Siya nga pala, Bay. Nakuha mo na ba ang kotse ni Siyang yan? Opo. May sakit kasi siya. Kamustahin mo muna siya. Kaya siya may sakit kasi wala siyang pera ngayon. Ano ka ba? May sakit ka? Bihira ka lang magkasakit. Dahil ba sa nag-break kayo? May mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Sino kaya yung nagpaikot-ikot hanggang sa maubusan ng gas? Hindi mo na ako uuwi. Masakit ang ulo ko.
Siguradong mamamatay ako sa sermon kapag bumalik ako ron ngayon. Ang sabi ni Grandpa, kapag hindi mo raw siya pinuntahan, dito na siya titira. Uuwi ka na? Ikaw ang mag-drive. Nagpagas ka na? Sa akin mo pa talaga tinanong yan, ha? Tinatanong lang kita kung nagpagas ka na. Paano ko naman to kinuha kung walang gas? Mukha ba talagang galing sa breakup tong mukha ko? Malala ba talaga? Oo. Huwag mo nang tingnan. Pogi ka pa rin. Pagod na. Pasensya na, nalate ako ng dating. Walang problema, kailangan mo lang pirmahan to. Pwede ko bang malaman kung nandito pa sila? Oo, nandito pa sila. Meron bang may apelidong Han na nandito? May apelidong Han na nandito? Pasensya na pero wala akong kilalang Han dito. Pero nasa loob silang lahat. Salamat ah. Walang problema. Nandito ka na pala. Nandito na ba lahat? Anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo? Akala ko kasi nandito siya. Sa sobrang pag-aalala ko, nag-taxi na ako papunta rito. Huwag ka nang mag-alala. Maya-maya, pakinggan niyo muna to. Sabihin niyo kung may uulitin. Pero para sa akin, maganda na to eh. Sige, papakinggan na lang namin. Mr. Shang, pwede ko po bang malaman kung bakit hindi pumunta si Solo at Han Xiangyan dito ngayon? Busy silang dalawa. Swerte na nung nakita niyo sila. Sumasali kasi sila sa mga competition. Hindi rin sila part ng company. Sa bagay. Tapos ang sample. Maganda yun. Salamat po. Mr. Shang, ang totoo, interesado ako kay Han Xiangyan, kaya may mga alam ba kayo tungkol sa kanya? Ha? Ang alam ko lang, kahit na hindi single ang babae, nagkakagusto talaga sila kay Han Xiangyan. Pogi naman kasi siya. Nung mga player pa lang kami, napakarami niyang fans na babae. At saka, gusto talaga ng mga babaeng yun na maging boyfriend siya. Inggit na inggit kami. Huwag mo nang isipin yan, Mr. Shang. Fan kasi ni Han Xiangyan ang asawa ko, kaya natanong ko. Oh, ganun ba? Akala ko tuloy may gusto ka sa kanya. Hindi po. May asawa na ako. Hindi ko napansin yan. Eh, ikaw? Single po. May alam ka pa ba, Mr. Shang? May girlfriend na ba siya? Pwede Yan ang ko po hindi bang ko alam. pakinggan yung kanta? Hirap ang pakisamahan. Pwede naman. Kahit itanong mo pa sa dati niyang team. Pero magkakasundo kayo kapag honest ka. Pero karamihan kasi, kakilala niya lang. Ayos lang naman yun. Maaasahan siya at hindi siya nang bobola ng tao. Sa ngayon ba, Mr. Shang? So ngayon, May nabalitaan po ba kayo na may babae siyang dinedate? meron siguro. Siguro? May babae sa company namin na nanliligaw sa kanya. Pero kasi may nababalitaan ako sa KNK na nagsasabing may girlfriend na raw siya. Kailan pa nangyari yun? Nung nakaraan lang. Hindi ko rin sigurado. Pero bago lang sila. Sobrang misteryoso nun. Walang nakakaalam. Grabe naman, parang walang puso ang lalaking yun. Ang sabi mo sa akin, kakabreak nyo lang. Kailan lang, tama? 2 linggo na. 2 linggo pa lang? Ayoko sa mga naghahanap agad ng babae pagka-break nila. Sandali, hindi man lang ba siya nalungkot sa nangyari? Pero alam mo, mukhang hindi talaga siya seryoso nung kayo pa. Ang akala ko pa naman mabait talaga siya. Ilalabas ko sa asawa ko mamaya ang galit ko. Bakit siya pa ang naging idol niya? Makinig ka. Mas maganda kung susuko ka na, ha?
Nakakainis. Ang project na to ay pinagtulungan namin ng mga taga-Jietong University Lab. Diyan dong. Nag-develop ng Di ba't doon nag-aaral si Nyenyen? sa investigative team ng syudad. Opo, dun nga po. Hindi lahat na nakikita natin ay actual effects talaga. Ang apo ko sa batas ay tulad mo. Talentado siya. Isa siyang ganap ng high-tech talent. Teka, matagal nang hindi pumupunta si Nyenyen. Bakit? Busy ba siya? Hindi ko po alam. Alam mo, Bay, alam ko namang hindi ka marunong magsinungaling. Sabihin mo na sa akin, ano bang nangyari? Huwag niyo po sa akin itanong. Sa'yo ko gusto. Sa tingin ko po, nagka-problema sila. Para po mas malinaw, si Xiangyan na po ang tanongin niyo. Teka. Morning. Morning. Teka, nagising ka na? May lagnat ka pa? Wala po, magaling na. Ayos yan. Pumunta ka sa school ngayon at dali mo rito si Nyenyen. Para saan po? Dahil ngayon ang birthday niya. Ano naman ang kinalaman ko ron? Nakalimutan mo ang birthday niya o hindi mo talaga alam? Hindi niya naman po nabanggit sa akin yun. Dapat inalam mo ang birthday ng girlfriend mo. Nako, alam mo ba? Pinaikot-ikot ko muna ang mama niya nung nag-date kayo ng Chinese New Year para lang malaman kung kailan ang birthday niya. Hindi ka man lang ba nahihiya? Para kayong babae. Uy, anong babae? Ha? Wala po. Anong babaero? Teka, ano naman kung nagtanong ako? Tinanong ko lang naman ang mama niya para malaman ko ang birthday ni Nyenyen. Ilang araw na ako hindi nakakakain ng maayos, kaya pwede ba lubayan niyo na ako? Hindi naman kita pinipigilan kumain, Alam mo, Xiangyan, gustong-gusto ko talaga ang babaeng si Nyenyen. Bukod kasi sa cute siya, maayos kumilos. Napakatalino pa niya. Nakita ko ang university laboratory nila sa news kanina. Isa yun sa nangungunang laboratory sa bansa. Sabihin mo, anong dahilan at hindi siya nararapat sa'yo, ha? Hindi siya nararapat sa akin. Mabuti at alam mo. Saan ka pupunta? Maupo ka lang dyan. Hindi naman ganun kadali ang magkagusto sa'yo. At lalo na kung yung babae ay napakabait. Susunduin mo siya? Hindi po. Kukontra ka na naman? Nag-aaral pa yung tao. Tama ba naman naguluhin natin siya? Hindi mo alam na linggo ngayon, ha? Bilisan mo na. Ayoko. Hindi ako kakain. Kung hindi ka pupunta. Ibig sabihin, binabantaan niyo ako ng hunger strike? Kahit kinabukasan. Ari ko. Ari. Inaatake ba yung nag-hunger strike? Binabalaan kita. Magagalit talaga ako. Pupunta ka ba? Hoy, pasaway. Ano ba sinabi mo kay Grandpa? Wala. Sige. Dadalhin ko po siya rito. Pero may kondisyon ako. Isasama ko ang may pasimuno nito. Ako? Ano ko sa KNK na nagsasabing may girlfriend na raw siya? Kailan pa nangyari yun? Nung nakaraan lang. Tongyin, halika. O bakit? Busy ka ba?
Binabantayan ko sila eh. Meron ka ba nakalimutan? Nakalimutan? Sabi ko na nga ba eh. Pwedeng makausap ka muna. Teka, sandali lang. Okay. Pwede na kayong umuwi pagkatapos ng klase. Pero habang narito, huwag kayong maingay.